kasaysayan ang isinasagawang 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula 10 ay naging 11 na ang opisyal na miyembro ng regional bloc. Lumagda rin ang isang kasunduang pangkapayapaan ang dalawang Southeast Asian countries na nagkaroon o nasangkot sa girian. Formal na nag-umpisa ang ASEAN Summit October 26 sa isang sinalubong ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang mga leader ng ASEAN kabilang si Pangulong Marcos. Isang deklarasyon na kumikilala sa Timor-Leste ang sama-samang pinirmahan ng mga leader. Ito ang kauna-unahang beses sa loob ng 26 na taon na tumanggap ng bagong miyembro ang ASEAN. Maliban sa Pilipinas, makakasama na rin ng Timor-Leste ang Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, Brunei, Thailand, Cambodia at Myanmar sa regional bloc. Taong 2011 nang mag-apply ang Timor-Leste para sa ASEAN membership. Sa opening session ng summit, iginiit ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang mga hamong kinakaharap ng rehiyon. And it comes at a defining moment as we confront regional challenges, geopolitical uncertainty, and growing geoeconomic fragmentation. Now, we have upgraded ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA, and it is certainly a decisive step forward. The signing of ASEAN-China Free Trade Area 3.0 on 28 October will mark a new chapter in our partnership. Highlight din sa unang araw ng ASEAN Summit ang paglagda ng Thailand at Cambodia ng isang kasunduang pangkapayapaan. Personal itong sinaksihan ni US President Donald Trump. Ito ang kauna-unahang beses ng pagbisita ni Trump sa Asia matapos manalo ng ikalawang termino. Inaasahan namang igigiit ni Pangulong Marcos ang issue ng South China Sea, mga hamon sa ekonomiya, pati na ang nangyayaring sitwasyon sa Myanmar. Inaabangan din kung ano ang magiging pag-usad ng South China Sea Code of Conduct na kung saan igigiit ng Pilipinas ang isang legally binding code. Inaabangan din kasi ang konklusyon ng Code of Conduct sa oras na maging chairman na ng ASEAN ng Pilipinas sa susunod na taon. At yan muna ang latest mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus.